Kuya Jesus, ikaw ay ang dakilang manggagamot. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagkabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagpatuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Hello mga bata, naranasan nyo na bang magkasakit? Ano ba ang kailangan ng isang may sakit? Hindi madali ang pinagdaraanan ng isang may sakit, kaya nga nangangailangan sila ng tulong. Kadalasan, kapag tayo ay may sakit, humihingi tayo ng tulong kay nanay at tatay. At kung minsan ay pumupunta pa tayo sa isang doktor para mabigyan tayo ng gamot at lunas sa ating sakit, hindi ba? Alam ni Kuya Jesus ang hirap na dinaramdam ng isang may sakit. Kaya naman sa ating ebanghelyo, ipinakita niya ang kanyang malasakit at kagandahang loob sa isang lalaking bingi at utal. Dinala ng mga tao kay Kuya Jesus ang lalaking bingi at utal at hiniling na ipatong niya sa taong ito ang kanyang kamay at pagalingin ito. Maraming mga tao ang nakakita ng pagpapagaling na ginawa ni Kuya Jesus. Ang iba sa kanila, sa sobrang pagkamangha ay nasabi nila, ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Ginawa niya na ang bingi ay makarinig at ang pipi ay makapagsalita. Ayon sa turo ng ating simbahan, ang habag ni Jesus sa mga may sakit at ang marami niyang pinagaling na karamdaman ay isang tandang kahanga-hanga na dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan at nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Si Jesus di lamang nagpapagaling ng mga may sakit kundi nagpapatawad din ng mga kasalanan. Naparito siya upang lunasan ang buong tao, kaluluwa at katawan. Siya ang manggagamot na kailangan ng mga may sakit. Mga bata, ang pagmamahal ni Kuya Jesus para sa mga may sakit ay hindi tumigil mula noon hanggang ngayon. Ito ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Kaya naman, bilang mga Kristiyano, tayong lahat ay hinahamon na sumunod kay Kuya Jesus na ipadama sa kapwa ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Bilang mga bata, sa paanong paraan natin ito magagawa? Una, dalawin at tulungan ang mga may sakit. Tayo ay pinaaalalahanan ni Kuya Jesus na alagaan ang may sakit at dalawin kung may pagkakataon. Huwag natin silang pababayaan. Mahalin natin sila sa abot ng ating makakaya. Ipagkaloob natin sa kanila ang tunay na kailangan ng isang taong may sakit. Ikalawa, ipanalangin sila. Ang panalangin ay may malaking maitutulong sa mga taong may sakit at karamdaman. Sa panalangin, hinihiling natin ang tulong ng Diyos para sa kanilang kagalingan. Ikatlo, magpatawag ng pari. Hilingin na sila ay pagkalooban ng sakramento ng kagalingan, anumang oras o araw. Sila ay malalapitan, lalo na sa kalagayan ng malubhang karamdaman o dulot ng katandaan.